Hindi man nawasak ay may kung ilang ulit ng inararo ng isang tulisan ang aking pribadong lupain. Bago pa sa ikalawang pagkakataon ay muli akong nagmahal sa taong inakala kong tunay at totoo sa kabila ng mismong siya ay alam ang istorya ng aking unang pag-ibig dahil sa pagiging magkapitbahay namin. Sa kabila ng aking ipinangako sa aking sarili na sa susunod ay magiging wais na ako sa pagpili ng lalaki. Itago na lang natin sa pangalang Marvin at tulad ko ay isa rin siyang work from home nang magsimula kaming magpansinan bilang magkapitbahay. Matagal na kaming magkapitbahay at sa hindi malamang kadahilanan ay never talaga kaming nagpansinan. Hanggang sa dumating ang araw kung saan pareho kaming single at aksidente kaming nagkita isang umaga sa isang oval para mag-jogging. Doon nagsimula ang paglalim ng aming pagiging magkapitbahay hanggang sa pati si mama at ang aking nag-iisang kapatid ay nagtanong kung kailan pa raw kami naging literal na magkakilala. Nagpatuloy iyon hanggang sa naging lovers kami at dahil sa magkapitbahay lamang kami, gaya ng kung paano ko nilunok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. High school boyfriend ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Edsel. Literal kong naipakilala sa aking mga magulang at nag-iisang kapatid. Umabot ang relasyon namin ng maraming taon to the point na maging ang aking mga magulang. Dahil sa tagal namin ay inisip ng kami ang magkakatuluyan. Ako naman ay nasa isip ko rin ang pagkakataong iyon. Pero isa lang sa dahilan ang tagal na inabot ng aming relasyon. Isama pa ang pagamat hindi kami kasal at hindi rin naman masasabing live-in. Pero dahil minahal at kinasanayan namin ang isa't isa at ang pagkakilala kay Edsel ng aking mga magulang, ay halos araw-araw na ring nasa bahay si Edsel. Pareho sa aking magulang ay merong trabaho. At dahil nag-aaral ang aking kapatid, alam nyo na, kami lang ang nasa bahay at naging madalas yun. Simula nang siya maging welcome sa amin. Sa pagtagal ng aming relasyon ay hindi may tatanggi na naipagkatiwala ko kay Edsel ang kapirasong lupain na akin pang minana mula sa aking pagsilang. May hukay na, tataniman na lang. Sabihin na lang natin na kung sakalit kami magkahiwalay ni Edsel sa huli, sa kanya ay wala na akong maipagmamalaki. Pero dahil tunay ang aking nararamdaman, dahilan na rin kung bakit ko naisuko ang bagay na hindi kami magiging forever ay hindi ko iniisip. Tawagin mo na lang akong Geraldine, 35 years old. Pareho sa aking magulang ay busy sa hanap buhay. Ang dahilan kung bakit pareho kami ng kapatid ko ay nakatapos ng pag-aaral ng sa pera ay hindi nagkakaproblema. Sariling bahay at meron din kaming kotse na service nila mama at papa. Hindi mahirap ang younger years naming magkapatid. Hindi man mansyon ang bahay, pero masasabing kompleto kami aming pangangailangan. Nakakakain ng 3 times a day, nakakapagmerienda, nakakapamasyal at sama-samang nagcha-church pag araw ng linggo. Mabait at hindi mahigpit na magulang ang meron kami, na isa sa ipinagpapasalamat namin at sila ang aming naging magulang. Hanggang sa nung mag-high school nga ako, namit ko si Edsel, naging close kami, umabot sa ligawan at dahil nga type ko rin, sinagot ko hanggang sa maipakilala ko kila mama at papa. Sa pagkakaroon ko ng boyfriend when I was high school, hindi yun naging daan para maghigpit ang aking magulang. Natuwa pa nga sila, lalo't humarap sa kanila si Edsel
at hindi yung sa kung saan lamang kami nagkikita. Isa si Marvin sa nakakita sa paglabas-masok ni Edsel sa bahay namin dahil halos tapatan lamang ang bahay na kanyang tinutuluyan at ang bahay namin. At syempre tulad niya ay isa ako sa mga nakakita kung ilang babae na ang naigarahe ni Marvin sa bahay na kanyang tinutuluyan. High school pa lamang ay magkapit-bahay na kami ni Marvin at ang pagkakaalam ko bahay ng tita niya ang kanyang tinutuluyan hanggang sa aking rinig-rinig. Sa tagal niya doon ay ibinenta na sa kanya. Sa maniwala kayo o sa hindi, until mag-cross ang aming mga landas ay never kaming nag-imika na. Nakikita ko naman na yung aking magulang at si Marvin ay mayroong komunikasyon bilang neighborhood pero hindi para sa amin. Nakakatawa. Dahil maging ako ay hindi ko inisip na sa oras na kami pala ay mag-usap, higit pa sa pagiging magkapit-bahay ang aming aabutin. Gwapo si Marvin, aminado ko roon. Kaya't hindi na ako nagtatakang kung sino-sino ang naiuwi niya sa bahay. Lagi rin siyang may trabaho at isang motor ang madalas niyang kasangga, umulan man o umaraw. At hindi pala barkada ang aking pansin sa kanya. Taon ang inabot ng relasyon namin ni Edsel. Dahil hanggang sa noong mag-college ako, kami pa rin. Kaya hindi may tatanggi na talagang wagas ang mga naging kabulastugan namin lalo't nasimula namin iyon noong high school pa kami. At iminatong sa tagal namin, sa aking pangangatawan maraming nagbago. Kahit nga kulay Bago ako nakagraduate ng college, naghiwalay kami ni Edsel. At halos hindi ko matanggap dahil sa kabila ng lahat. Matapos kong ibigay at gawin ang mga bagay na ni minsan hindi ko naisip, sa huli, mauuwi lang pala sa wala. Doon ko nasabi sa aking sarili na kahit ibigay at halos gawin mo para lang sa taong mahal mo, ay hindi pa rin sapat. Hindi pa rin yun garantiya para hindi kanya iwan, ipaglaban, at lalong hindi garantiya para hindi kanya ipagpalit. Mahirap ang mag-move on, lalo't sa tagal ng naging relasyon namin, at kahit galit ang aking nararamdaman, noong mga panahong nasa healing stage ako, ay umaasa pa rin akong magpapakita sa bahay si Edsel, pero wala At siguro hanggang doon na lang ang kaya niya. Ayun, kailangan kong pagsabay ng pag-move on at ang pag-aaral hanggang sa nakatapos ako ng college. Pagka-graduate ko ng college, habang nag-aayos ako ng aking mga requirements, business ni mama ang aking pansamantalang tinutukan hanggang sa makakuha ako ng company kung saan ay magpapasahod sa akin kahit nasa bahay. Doon na nagsimula ang aking work from home, matipid dahil kailangan ko lang lumabas kung kailan kailangan ko ang mag-withdraw at tuwing bibili ako ng foods ng aking mga alagang aso. Taon akong naging single, umikot ang buhay sa sarili, pamilya at sa aking ibang pinagkakaabalahan. At pag lumalabas ako ng bahay, madalas si Marvin ang aking nakikita. Minsan sa bintana, mula naman sa aking terrace na aking kinapupwestuhan tuwing umaga at nagkakape. That time, hindi ko pa alam na work from home na rin pala si Marvin. Hanggang sa isang umaga nga, ay sabay pa kaming papasok ng gate ng oval. Nagkatinginan kami at sabay pa kaming nagtanong, "Uy, mag-jogging ka rin?" Ngitian muna bago ang oo. Iyon ang araw kung kailan hindi ko kasama sina mama at papa. Tulad ko rin kasi mga health conscious ang mga yon. Lalo't ang ilan sa kapatid ni papa, pinabagsak ng karamdaman. Sa oval nagsimula ang lahat dahil tila magnet kaming pinagtagpo hanggang sa matapos namin ang ilang ikot. Medyo may kalayuan sa amin ng oval pero napagkasundoan naming i-jogging na lang ang pauwi at bago nga kami nakapasok ng subdivision kung saan naroon ang mga bahay namin ay inaya niya akong mag-almusal at sino ba naman ako para tumanggi. Iyon na yun. At ang dating ni kahit
pagbati sa pamamagitan ng pagtango ay wala, ay biglang kahit may isang main road na pagitan ay nagagawa pa namin ng mag-usap. Maraming tanong, maraming sagot ang aming nalutas bilang matagal nang nagkikita pero walang imikan. At ang lahat naging malinaw, malalim, makabuluhan noong magkaroon kami ng communication gamit ang cellphone sa pamamagitan ng internet. Hindi naman kami lumalabas para mag-date, pero lumalabas kami ng bahay para mag-fishball, isaw at kung ano-ano pa na makikita sa loob ng subdivision. Iyon na rin ang pagkakataon kung kailan sina mama nagtanong na kung kailan pa raw kami naging magkakilala. Dahil alam nilang sa tagal naming magkapit-bahay ni Marvin ay never kami nag-imika na daig pa ang may inggit sa isa't isa. Noong una, hindi ko alam kung saan at ano ang magiging ending ng maganap sa pagitan namin ni Marvin. Paglipas kasi ng araw na tila emyo kami ni Marvin, ay naitanong sa akin ni mama kung nanliligaw raw ba sa akin si Marvin. At dahil hindi, ay sinabi kong hindi. Dagdag ko pa, kahit siguro manligaw siya sa akin, ay wala pa kasi sa plano ko ang mag-boyfriend. Pero sa halip ay hindi naman ganoon ang nangyari. Maging ako ay tila nilunok na lamang ang aking sinabi na magiging wise ako sa pagpili ng lalaki. Dahil mula nang magkaroon kami ni Marvin ng oras sa isa't isa, ay hindi na ako nagkaroon pa ng ibang mundo. Siguro dahil na rin sa oras na inilaan sa akin ni Marvin. Maliban kasi sa aking mga magulang at kapatid, sa lugar namin si Marvin lamang ang aking nakakausap. Hindi rin kasi ako palalabas ng bahay at halos naging madalas nga lang ulit dahil sa pag-aaya ni Marvin. Hindi nagtagal ay nagtanong sa akin si Marvin kung meron daw ba akong BF. At dahil wala, hindi naman ako sinungaling para sabihin kong meron. Yun nga lang. Nang sabihin kong wala, ay agad namang sinabi ni Marvin, tingin ko naman ay okay ka na. Kung sakali bang ligawan kita, may pag-asa bang maging tayo? Hindi ko alam pero kahit ngayon na medyo malabo ang status namin pero kinikilig talaga ako. Hawak niya kasi ang kamay ko nang sabihin niya ang mga katagang iyon. At dito lang yan nangyari sa gate ng bahay namin bago ako pumasok. Nahila niya ang kamay ko at ayun nga, nagsalita siya ng ganon. Galing kami noon sa food trip, dagdag niya pa, siguro daw ay mas magiging masaya kami kung magkakaroon ng level ang aming relasyon at hindi basta pang kapitbahay lang. Sa isip ko noon, OMG anong isasagot ko? At para hindi siya mapahiya na ayokong maramdaman niya at totoo namang ako'y move on na at malaki ang naitulong ni Marvin. Sinabi kong pareho tayong single at ang masasabi ko lang ay meron. Pero wag muna ngayon at huwag kang magbabago. Tulad ng iba, kahit magkapit-bahay kami, lagi pa rin kaming nag-uusap gamit ang cellphone. Naisip ko noon, ang pareho naming edad ay hindi na pang teenager. Hindi kaya mahirapan ako kung magkaroon ako ng VF na kapitbahay ko lang. Then, halata naman na walang tutol doon sina mama at papa. At kung hindi ako nagkakamali, alam ni papa ang plano ni Marvin na panliligaw sa akin. 5'5" in height, maputi, maganda syempre, lampas balikat na buhok, at kahit na wala ng pag-ibig, ay ang alagaan ng sarili at i-maintain ang kaseksihan ay ang hindi ko nalimutan. Nasa ikalawang pagkakataon, muli ay aking naipagkatiwala nang dahil na naman sa pagmamahal at tiwala. Alam nyo na, naging kami ni Marvin, alam nyo kasi noong gabing nagsabi sa akin si Marvin, nakita pala ng kapatid ko at inopen niya noong kumakain kami ng hapunan. Nang haba raw ng hair ko at kung kailan last second na lang, saka pa naisipang dumiskarte ni Marvin. Sa haba raw ng oras naming magkasama. Halata naman na boto rin sila kay Marvin. Nagbago naman na raw yung tao
At bago pa raw kami maging MU, ay napansin na ni Papa na mukhang walang GF si Marvin dahil wala na siyang bisita. At hindi lang buwan kundi taon. Naalaman ko na halos parehas kami ng sitwasyon. Dahil yung madalas kong makita dati na bisita ni Marvin ay na-develop raw sa katrabaho. Aray ko! Naging kami ni Marvin at alam nyo na, dahil alam niyang bukas na ang pintuan patungo sa kalangitan, ay hindi ko na siya pinahirapan. Namiss ko rin kasi. Pero hindi sa bahay niya at lalong hindi sa bahay namin. Lumilipat kami ng lugar at talagang pinag-uusapan namin. Kumpara sa relasyon namin ni Edsel, di hamak na mas professional ang sa amin ni Marvin at mukhang ayaw rin niya ng issue. Mag-aapat na taon na ang relasyon namin. Yun nga lang ay medyo ewan. Nasa ibang bansa kasi siya at nainip sa kanyang work from home. Sa akin niya iniwan ang bahay niya. Ang hirap pala kapag long distance relationship, lalo na kung may nangyari na sa inyo. At umaabot sa namimiss nyo ang isa't isa ay kung ano-ano na lang. Ang masaklap, pareho na kaming ang edad, lampas ng kalendaryo.